Magandang umaga po sa lahat at napakaganda ng umaga, napakaganda ng araw kung saan tayo ay narito sa isang lugar kung saan si Jesus lang ating itinataas ang kanyang tinapos na ko. Amen? Masaya po ba lahat? Birthday ni Jesus. Amen? Maraming mga pagkain. Amen? Maraming mga regalo. Tunay ang Diyos na bibigay talaga ng regalo. Amen ba? Kaya harapin natin ang 2026 na double blessing ang ating tatamasahin, dadanasin. Amen? Higit ng pagpapala, hindi lang sa church, sa inyong mga tahanan, sa ating mga bahay, walang sakit, walang karamdaman, walang kahirapan ang mananatili sa ating bahay. Paniwalaan natin yan. Sinumpa na natin yung kahirapan na hindi na tayo pwedeng mananatili doon. Amen? At sa umagang ito ay ito po ang ating pag-aaralan. To the man who fears the Lord. Who fears the Lord. Minsan ang fears the Lord, mahirap yung spelling. Sabi ng iba, fears the Lord. Fears the Lord. Pero mayroong F. To the man who fears the Lord. Tayo na namin. Lord, maraming salamat sa napagandang araw na ito na binigay mo sa amin sa katatapos ng iyong birthday. At kung saan, Lord, we experience the blessings of spiritual in your birthdays. At kung saan kami ay tinanggap namin ang dakilang regalo binigay mo sa amin. At hindi lang yun, yan ay may kalakip mga pagpapala, pagkain, pinansyal, sa lahat ng mga churches all over the world na kung saan itinataas ang iyong karawan, Panginoon. Binibless mo ang buong mundo, ang mga bansa na patuloy na kumikilala sa iyo bilang Panginoon at Diyos ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga bansa. Kaya masawa sa ito, Lord, idinideklara ko. I declare blessing upon this church. I declare financial breakthrough in this church. I declare healing upon this church. I declare supernatural manifestation of your glory to everyone who hears this message of God. Lahat ng nakikinig na nanampalataya sa mensahe ito, Panginoon. Padaluin mo yung langis ng kapangyarihan na wawasak sa lahat ng tanikala ng kaaway na gumagapos sa kaisipan ng marami. Kay Lord, Ikaw aming pinupurit, sinasamba sa lugar na ito at habang buhay na sasambahin, hindi lamang sa simbahan ito, sa araw-araw, sa bawat minuto ng aming buhay, sa aming mga tahanan, wherever we are, O God, Ikaw lamang ang Diyos ng aming kaisipan, ng aming espiritu, ng aming puso. Salamat po ng maraming Panginoon sa lahat ng nakakot ng mensahe nito. Kami lahat ay lubos-lubos ang pinagpalang na. Salamat ng maraming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak kay Jesus. Amen. Tayo po lumako sa announcement. Nung nakaraang taon po, January, ay naroon po tayo sa Boracay. May naman po tayo po pumunta sa Baguio. Amen. 3 days conference yan. At sa lahat ng hinihingi po na gustong makapasyal sa Baguio, mayroon naman tayo sa sakyanan, kay Mambeng. Kasulinahan na lang tayo, kukuha tayo ng driver. At 3,500 3 days, may pagkain na po yan. Amen? Sa lahat na walang kakayanan ng 3,500, amen, manalangin kayo na ang kailangan lang sagot. Gusto mo bang sumama? Tanong mo sarili mo, gusto mo bang sumama? Kasi yearly po, iba-ibang mga lugar ang pupuntahan natin. Nakarating kami sa Laguna, 2 beses na kami sa Boracay. Ito naman, Baguio. Siyempre po, yung conference na yan, hindi lamang po makikinig, kundi mamasyal ko. Kasi may mga pagkakataon na, conference tayo dito, pero hindi mo naman na-enjoy yung lugar. Sa atin, ma-enjoy natin yung lugar. 3-5, God will provide. Amen ba? Tilog na, manda na. Nanay ni Sam. Pwede ka na sumama dyan. Magaling ka na.
Ikaw ay magaling na? Amen. Tunay, the God whom we serve is alive. Buhay. Ang trabaho niya, kumikilos sa buhay natin. Amen? Kaya ngayon, wala na tayong problema. Every time na may problema na tayo, dinidinig niya. Kaya, hindi na natin minamagnify yung problema. Ang mga may problema, ito yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kapag nakilala natin ang Panginoon, lahat, kung nakilala natin ang Panginoon bilang Lord at Savior, lahat ng ating problema ay dinig na. Tapos na. Amen? Pasalamatan na lamang natin siya. Lord, gusto ko ng 3,500 puntang Baguio sa conference. Wala pa. Anong gagawin mo? Salamat, Panginoon, sa 3,500. Darating ba yan? Amen? Amen? Kasi kailangan lang maniwala ka. Kailangan lang yung desisyon ng isipan mo. And God will provide. Amen po ba? At ganoon din po ako. Gusto ko, Lord, bless me para yung mga taong walang pamasahe punta doon, sagot na ni Pastor. Amen? Hindi sagot ng church. Kasi ang church, nag-iipon tayo ng pera, bibili tayo ng church. Amen? Gumuhos ang biyaya at pagpapala kay Pastor. Ito'y dadali sa inyo. Amen? Ang pangarap ko, Mapeng, magtinda ako ng bigas. Para pag bumili ako ng bigas, bibigay ko na lang sa mga tao. Amen? Tulad ng aking biniling bigas noon, tag 5 kilo, 42 pesos lang yun per kilo. Maganda ba? Maganda? O 42 pesos. Ngayon, desire ko na magkaroon ng bigas. Magtitinda ng bigas. Amen? Kasi mahalaga ang bigas para may pagkain. Amen? Dito po sa ating pag-aaralan, to the man who fears the Lord. Sa mga mananampalataya na mayroong takot sa Diyos. Amen? Ang takot na hindi yung takot na parurusahan ka ng Diyos. Ang araw, ay huwag kang gumawa ng kasalanan kasi parurusahan ka ng Diyos. Sa ngayon po, dahil sa Kristo tayo, ang Diyos hindi na nagbibigay ng parusa. Amen? Ano ba ibig sabihin ng fears the Lord? Ito yung paggalang sa kanyang kabanalan. Amen? Paggalang sa Diyos na hindi ka gagawa ng kasalanan, hindi ka gagawa ng masama. Dahil mayroon kang takot sa Kanya, nahihiya ka sa Kanya, banal siya, tapos gagawa ka ng kasalanan. Amen po ba? Kaya ang grace, hindi ito yung teaching na sinasabi ng iba, license to sin. Amen? Tayo ay mayroong tunay na takot sa Diyos na hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Minsan nakapagmura tayo, pero pilit natin na hindi natin ikapamuhay yung pagmumura. Amen? Minsan umiinom tayo, nalalasing tayo, hindi na tayo namumuhay sa paglalasing. Amen ba? Hindi na tayo namumuhay sa paninigarilyo. Pastor, okay bang manigarilyo? Uminom ng uminom? Kung ikaw niya sa grace na? Okay naman. Amen? Kailangan tandaan mo, mapaaga kang pumunta sa langit kapag hindi mo tinigil. Mahalin din natin yung sarili natin. Amen? Dahil ang katawan natin, kapag wala itong alcohol, walang asukal, walang nicotine, mahabang buhay. Pero sabi nga, ang Diyos ang nagbibigay ng mahabang buhay. Ang Diyos ang nagbibigay para tayo pabata ng pabata. Amen? Hindi ka nag-exercise para bumata. Hindi ka nag-exercise para lumakas. Malakas ka na, pinalakas ka na ni Jesus. Ganon din sa pag-exercise. Ang pag-exercise ay bunga o resulta na lang yan sa kalakasan na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Ang pagbibigay ay resulta at bunga na lang yan sa pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi ko nga, paano ako makapagbigay ng tithes? Paano makapagbibigay sa mahirap kung wala nang dumarating? O ngayon, dumilig na ang Diyos. Dumarating ng pagpapala. Ngayon, this is the time na tayo mamigay sa mga mahihirap. Amen ba? To the man who fears the Lord. Tingnan po natin. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Amen, tingnan niyo po.
ang takot sa Diyos, ang pagkatakot sa Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Amen po ba? Dahil sabi ng Panginoon sa New Covenant, Jesus is the wisdom of God. We have the wisdom of God. Amen? Kasi marami din tao, tulad yung ating bansa, narinig natin, na ang dami palang mga kagawaan sa bodega ng pera na nakatago yung bilyon-bilyon. Amen? Nakatago, pero ano namang nangyari doon sa mga hindi natakot at nangulimbat ng bilyon-bilyon? Di ba? Nagawa nila yun sila, wala silang takot sa Diyos. Kung ano namang resulta? Wala silang wisdom, nakulong pa sila. Dahil nagkaroon pa sila ng maraming problema. Amen? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But sabi niya, but fools despise wisdom. Ang mga mangmang, ang hindi mga mananampalataya, patuloy sila na nire-reject nila ang takot sa Diyos kaya sila napapahama. Amen? Fools despise wisdom and instruction. In the book of Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of wisdom. My people are destroyed for lack of knowledge. Amen? To have wisdom, to have the knowledge of God is to have the fear of the Lord. Amen po ba? Napakaganda po ng pangako na yan. Yung mga tao nila kilala sa Panginoon, dinidespise nila, nire-reject nila ang karunungan na binigay ng Diyos na nagiging mangmang sila. Amen? Ayaw na nila, alam ko na yan. Ayaw ko lang makinig dyan sa mga ngaral na yan, kabisado ko na yan. Mayroon na silang sinara na nila. Kaya sa ating Facebook, ang mga nakikinig sa atin, mga pastor lang. Minsan mga believers lang. Amen? Pero pag titingnan niya sa mga sayaw-sayaw, TikTok, TikTok, tok, 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 tok. Ang daming nanonood. Na ano ko doon sa cellphone ko. Panoorin mo to. 1 million na ang panood mo to. Palagay ko, kumikita na kaya doon? 1 million views, may kita na kaya doon? Sino nakakaroon ng TikTok? Yung mga sa likod yan. Ano, Sai? Pag 1 million views na, may pera na kaya sa TikTok? O, mayroon na. Amen? Pero tayo hindi tayo TikTok. Ang pinapanood natin, pinapakinggan natin salita ng Diyos. Hindi po ba? Kaya tayo pumunta sa church. The reason why we are worshiping Jesus in our church is to hear the good news. Amen? They do not want to hear the good news, kaya dumarating yung sakit na karamdaman, kahirapan. Amen? To hear the good news is to have faith. Tataas yung pananampalataya natin. Kaya pagdating ng mga problema dumarating, mataas ang pananampalataya natin kasi lagi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Parang ang siguraya, ang laki-laki ng bigat-bigante. Kumuha ka ng bato, binalbag mo sa kanya, o tinilalor mo sa kanya, tinamaan ang kanyang ulo dahil Jesus was with David. Amen? Bakit si David? Mayroon siyang faith of God, faith of Jesus, faith of the Lord. Si David, maliit siya, tumutugtog siya ng harpa. Sa bundok, mayroon siyang ganitong pinapatugtog na sinasamba niya ang Panginoon. Si David gano'n, noong unang panahon. Kaya, David ay bless ni Lord at ginawa siyang hari. Ginawa siya ng mayamang hari. Ang anak niya naging pinakamayamang hari dahil siya may tunay na pagkatakot sa Diyos. Amen? Tuloy lang natin. Napakaganda po ng message na ito na nilagay ng Panginoon. A blessed man. Who is that? The man who is a blessed man. Ito po, sabi dyan. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Hindi ba commandments, law yan, pastor? All commandments yan. Sabi nila dyan, 10 commandments daw yan. Pero, kung titingnan mo sa original word yan, yung commandments na yan is instruction. Instruction of the Lord. Pag sinabi ni Lord na, huwag mong gawin yan. Kasi yung Holy Spirit na sa atin na, huwag kang magsinungaling. Kung anong totoo, huwag kang matakot na sabihin yung totoo. Amen? Kasi minsan, natatakot ka
yung mga yung mga natatakot, tingnan mo, naging alipin sa takot, tumalo na lang doon sa bundok ng Baguio. Anong nangyari? Maaaring siya yun, o maaaring hindi rin siya. Takot na siya eh. Amen? Yung isa naman, matapang. Sabi niya, i-broadcast mo lahat pag ako'y nawala na, para na mamaalam na. Yung isang congressman. Dalawa silang mga kabataan matatapang. Parang si Rizal. Para labanan ang higante ng korupsyon ng ating bansa. Amen? Tayo mga Kristiyano, wala tayong pakialam sa kanila. Ang pinakailaman lang natin ay ang Panginoon na namumuhay, tumutulong sa atin. Bakit tayo hindi nakakialam sa politika? Amen? Bakit tayo hindi nakakialam sa politika? Si Jesus sa panahon niya, hindi siya nakakialam sa politika. Amen? Kasi ang politika, ay talagang napakarami na yan. Kapag nandoon ka, marami tayong mga kasama, nagiging politiko. Namatay na rin sila. Ang daming pagpapala nilang nakuha. Nakaroon magandang mga bahay, di ba sasakyan. Pero pumunta ng ibang bansa, bumalik, patay. Maraming mga congressman, atake, patay. Amen? Hindi na sila naging handa sa kanilang pupuntahan, maaari sa kabila o sa tunay na pupuntahan. Ang tunay natin pupuntahan ay ang langit. Alam niyo ba na ang langit ay napakaganda? Amen? Kung mayroon kayong prayer, Lord, bigyan mo ako ng pera pambili ng libro doon sa mga taong nakapunta sa langit at gumagawa ng libro. Kinikwento nila na ang ganda ng langit. Amen? Magugulat ka na mapalad sila naroon na una kaysa sa atin na narito. Amen? Ganun ang langit at yun ang pupuntahan natin. Amen po ba? Who delights greatly in His commandments. Who delights greatly in His instruction. Hello, Mike. Hello. Okay, tuloy. Yan. Ang tawag sa atin, blessing. James. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Okay? Yan. Okay? Commandments, instruction. Sa church natin may mga instruction tayo. Amen? Na every time na nangangaral si Pastor, makinig kayo. Diyan. Maliban na lang sa ating worship leader na nagluluto, nagsasay. Pero sabi ko nga next year, isama ng pagsayang lahat para lahat makikinig. Amen? At may yung mga pipigil sa mga bata doon. Bibigyan tayo ng mga children leads mga bata. Kasi mga bata, takbo na takbo. Buti na lang kunti sila ngayon. Buti na lang kunti sila ngayon. Okay, tingnan niyo po. Kapag mayroon ka tunay na takot sa Panginoon, sabi niya, His descendants will be mighty on earth. Yung ating mga anak at ating mga apo, at ng apo ng ating mga apo sa tuhod, silang lahat mighty. What do you mean mighty? Hindi na sila maghihirap. Amen? Hindi na sila alipin sa kahirapan. Sila'y mayayaman na. Nung kami nagsimula ang mananampalataya sa Arroyo High School, Jesus is Lord Church, mahirap lang kami, mga estudyante. Wala po kami iniisip kung sino magiging anak namin, sino magiging apo namin. That was 40 years ago. 40 years ago has gone. Narito na aming mga anak, narito na aming mga apo. Totoo ba ang sinasabi ng Biblia na they will become mighty on earth? Yes. Amen? Kaya hindi ko pa nakikita. Pagkikita nyo. Pagdating ng panahon. Amen? Makikita nyo. Natutuwa itong talanang ito. His descendants will be mighty on earth. Dahil mayroon na takot sa Panginoon. Amen? Hindi na natin trabaho how we will become mighty in the land. It is not our problem. It is the gift of God na siya mag-manifest sa ating mga lahi, sa ating mga anak, sa ating mga negosyo, sa ating mga buhay. Amen? The generation of the upright will be blessed. Amen? Ang ating henerasyon, at susunod na henerasyon, at susunod na henerasyon, silang lahat ay pinagpala. Amen ba? What is the requirements? You who fears the Lord. Amen?
Magdakot ka sa Panginoon na hindi ka makapagsalita ng masakit sa iyong kapwa, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Amen? Kontrolin natin yung dila natin. Kasi when we speak negative word, it hurts like an arrow. Parang sinisibak mo ang puso ng nanay mo, ng tatay mo. Isabi mo may mga anak nagmumura sa kanilang mga magulang na yan po ay isang hindi napakagandang pag-uugali na kalabanin mo yung nanay at tatay mo. Ano mang pagkakamali ng tatay at nanay mo, respetuhin mo. Amen? Ano bang nakikita mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa tatay mo, na gano'n siya. Huwag mo iayain yung ibang mga miyembro ng church para sumama sa iyo at sasabihin mo iwanan mo yung tatay. Tatay mo yan eh. Kung pwede lang magsisika, ibalik mo yan. Ibalik mo yan. Yung mga inagawa mong mga tupa ng tatay mo dahil sabihin mo ang tatay mo ay ganyan siya. Amen? Habang nabubuhay tayo, igalang natin, mahalin natin si tatay. Amen? Kasi yung tatay na yan, nagtatrabaho yan, naghihirap yan para tayo lumaki makapag-aaral. Amen? Yan ang iginubit ng Diyos sa puso ng ating mga magulang sa kanilang kaisipan na mahalin tayo, yakapin tayo. Ipanama ang pagmamahal. Amen? Sabi ko nga okay, nagsimula sa akin pag-aalaga ng aking mga anak, yung blessing, isusubo mo na lang, ibibigay mo sa anak mo para siya ay makakain. Amen? Ganun natin kamahal ng ating mga anak. Amen? At sa pagmamahal natin sa ating mga anak, when they grows up, they will also love you as you love them. Amen? Hindi natin pwede rin pupurahin yung ating mga anak. Dahil pagdating ng araw, kapag sila ay naroon na sa kanilang authority, bilang mga magulang, amen? Aalagaan ka rin nila, aarugahin ka rin nila, kasi naramdaman nila na mahal mo ang iyong mga anak, lalo na ang iyong mga apo. Amen? Yung apo ni Maribek, tignan mo, ang pangalan ba na ngayon? Adi. Kumakanta, 2 beses na siya nakakanta dito. Liit-liit, pero tingnan mo, bakit siya natutong kumanta ng Christian song? Kasi mayroong nagtuturo na lula. At yung mga bata na yung lalaki, na mayroong magandang kinabukasan. Tuloy natin, okay? Wealth and riches will be in His house, and His righteousness endures forever. Amen? Sa mga tao may tunay na takot sa Panginoon, ang wallet mo ay magkakaroon ng maraming laman. Di ba naranasan din natin ang wallet natin walang laman? Di ba? Gusto mong bumili ng gusto mo, wala kang pambili dahil wala man ang wallet mo. Pero sabi ng Panginoon, wait, hintay. Sa ating mga tunay na kilala sa Panginoon, wealth and riches. Alam niyo po, tinignan ko yung wealth and riches. Magpinsan pala yan. Mayroon ka ng kayamanan, pero ang riches tuloy-tuloy na lumarating. Kaya magkaroon to, wealth and riches will be in your house, and His righteousness endures forever. Why is it that in that verse, nariyan yung righteousness? Whose righteousness? Ito po, tingnan niyo po. That righteousness is Jesus. Amen? That righteousness is faith righteousness. We are righteous by faith. The most important thing in the Bible, in the New Covenant, is believing that you are righteous by faith. And when you believe that you have that faith righteousness, you will experience the blessings of God. Amen? The best word o sa ating pananampalataya, yung malaman mo, when you believe that you have that righteousness that comes from Jesus, that Jesus is our righteousness. Amen? Kinuha niya yung ating kasalanan, pinalitan niya ng kanyang kabanalan, kaya tayo matuwid na, tayo banal na in the eyes of Jesus, in the eyes of God. That's why, when you believe that you have that faith righteousness, all the blessings, lahat ng mga pagpapala na hingin sa pag-ibibigay niya. Amen? Matagal tayo nangangaral ng grace dito sa lugar na ito.
for almost 8 years. We prayed to God, Lord, bless our church. Send us financial breakthrough. September, October, financial breakthrough comes. Until now, that financial breakthroughs continues. I mean, daily, may breakthroughs ng finances na dumarating. Ang hirap paniwalaan, pero nandiyan na, kailangan mo ng paniwalaan. Hindi na kayang pigilin, kahit si Satanas, hindi na kayang pigilin niya. Amen? Kung magsalaman, magbubukas ang Panginoon. Pero iba, hindi naniniwala na galing sa Diyos siya. Sorry na lang, kami naniniwala na that blessings of financial breakthrough comes from the Holy Spirit because our church belongs to the church, to the Holy Spirit. This church is the church of the Holy Spirit. Amen? Amen ba? At humanda kayo. Tuloy-tuloy lang ang pakikinig. Kasi the moment na naunawaan mo ang kagandahan ng iyong biyaya, yung fullness ng grace ng Panginoon mag-manifest sa iyo. Ma-amaze yung mga kapitbahay mo kung paano nangyari yung mga pagpapala na tamasa mo. Okay? His righteousness, the gift of righteousness, na tayo ginawang matuwid sa harapan ng Panginoon because that is the requirement of God for us to experience the blessings of God because God sees us in our righteousness. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong mga pagkakamali. Amen? Kasi naunawaan niya, tumingin kayo lahat dito, naunawaan niya na ikaw ay Espiritu na nakatira sa laman na yan. Amen? Naunawaan niya na ang iyong physical ay nagkakamali, nagkakasala, kaya hindi niya tinitingnan yan. Ang tinitingnan niya, yung spirit mo. Kaya sabi niya, walk in the Spirit so that you will not fulfill in the flesh. So that you will not fulfill the flesh, the desires of the flesh. God sees us in our spirit. The true man is your spirit. Amen po ba? Kaya kapag tayo nabubuhay sa mundong ito, ang ating mata, natatakot pag mayroong nakikita, nakahanap ng tayong takot. Pero yan ay kasinungalingan dahil hindi yan totoo. Ang totoo, yung spirit mo. Anong ginagawa ng espiritu mo? Kapag naniniwala ka na ikaw, you are a spirit being, your spirit believes in God, and your spirit speaks. Amen? Ang espiritu mo, nagsasalita siya, yung bibig mo, sinasalita niya ang mga salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Amen? Kapag may takot na nakikita ang iyong mata, ang iyong mga kamay, sinasabi ng Spirit, huwag kang matakot. Amen? Yun yung Spirit na nagsasabi doon sa loob mo. Kapag nagkaroon na litol o malakas na kalamidad, natatakot yung eyes mo. Pero sabi ng Spirit, fear not. Amen ba? Amen? Yun yung Spirit. Sabi ng kaluluwa mo, wala kang pera. Sabi ng Spirit, huwag ka matakot, God will provide. Nakaramdam ka na sakit karamdaman. Sinabi mo, sabi ng pakiramdam mo, o yung sakit mo, galing yan sa mga linuro mo. Kaya, minana mo. Hindi po totoo yan. Kapag may sakit ka naramdaman, lagi mo siyang pangunahan, by the stripes of Jesus, I am healed. I am blessed. I am forever blessed. I am forever righteous. Amen? Amen? In the Spirit. In the Spirit. Amen? Amen po ba? Kahit sabi ko sinasabi ang mga problema na yan, kasi nungalingan lang yan, huwag mong paniniwalaan yan. Hindi totoo yan. Umaatake lang yan sa isipan mo. In your mind, nag-isip ka ng masama, hindi totoo yan. Huwag mong paniwalaan at huwag mong sundin yan. Amen? Dahil doon sa mind mo, sinasabi niya, mahal ka ng Diyos. Hindi ka iwanan ng Diyos. Amen? Hindi ka pa mamamatay, mahabang buhay mo. Long and satisfied life. Amen po ba? Tuloy natin. Hallelujah. And to the upright
light in the darkness. Iwas yung magkwentuhan dyan sa likod, makinig. Pwede maghiwalay kayo para hindi kayo magkwentuhan. Sayang yung salita ng Diyos. Hindi nyo maintindihan kapag nagkukwentuhan kayo. Okay? Yan ang pag-iusap ko. Para sa inyo ito, hindi ito para sa amin. Sayang na nagpipris tayo dito, tapos uwi kayo sa bahay, wala kayo naintindihan. At sabi, nag-serve naman kayo kay Lord, okay lang. Amen? Okay lang nag-serve tayo kay Lord. Okay, makinig lang ha. Sisaldin naman ito, mamaya kakain na tayo. Under the upright, there arise light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Sino tinutukoy na yan? Ikaw at ako. Na tayong tinuwid ng Panginoon. Arises light in the darkness. Ang mundo punong-puno ng kadiliman, tutupo lang po yan. Kaya maraming scammer, maraming magnanakaw, maraming nanggagasa, lalo yung mga adik. Bumalik ang mga adik. Amen? Doon, madilim ang mundo. Pero tayo, tinuwid ng Panginoon, ginawang matuwid sa harapan ng Panginoon, tayo po ay nagliliwanag sa madilim na mundo nito. Amen? Ang mundo nito ay nagkaroon ng pag-asa dahil nandiyan ka. Amen? Sumasamba, linggo-linggo. Amen po ba? Nakikinig ng salita ng Diyos. Natutuwa ang Diyos sa mga tao nakikinig ng kanyang salita. Yun sinasabi kanyang instruction. Nakikinig, naunawaan ang salita ng Diyos. Minahal ang salita ng Diyos. Sabi ng mahal kong simbahan, dito ako maglilingkod. Pero contrary naman yan doon sa iyong ginagawa. Amen? The most important thing in this church is for you to listen the Word of God. Without listening the Word of God, you are nothing. Amen? Gusto naman Panginoon maging precious ka sa kanyang paningin. Kasi the more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, the more na magiging talented ka. Magiging good instrumentalist ka, magiging good singer ka, worship leader ka. Nung araw, kanta-kanta na worship leader. Nung ikaw ay talagang napuspos ng kaalaman ng salita ng Diyos, marunong ka nang gumalaw, magpakanta. Anood niyo yung mga worship leaders, talagang sumasayaw, pinasasayaw nila yung tao. Amen? Tayo hindi pa natin nagagawa yun kasi yung ating church ay nagsisimula pa lang. Hindi tayo nag-hire ng professionals. Si Brother James ay blessing sa atin yan. Kasi mayroon siyang gift ng music at tinuturuan yung ating mga kabataan. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Hallelujah! Sabi niya, He is gracious. Mahawain. Amen po ba? Mapagpatawad. Yun yung gracious eh. Kasi bakit sinasabi na si Jesus is grace? Pinalitan mo ba ang pangalan ni Jesus ng grace? Sabi na, Jesus is grace. No. Grace of Jesus is the character of Jesus. Amen? Nakita niya mga kasalanan. Ano ginawa ni Jesus? Pinatawad niya. O sino sa inyo, walang kasalanan, siya mo nang bumato. Hindi siya nakatingin sa kanyang sa mga kasalanan ng tao. Dahil kasalanan ng tao, kanyang dadalhin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Pinapangaral niya yung forgiveness niya sa mga tao na until now, ang mundo ito, punong-puno ng kasalanan. Pero kapag sila'y naniniwala ng kanilang mga kasalanan ay pinatawad na, tayo po ang mga ngaral sa kanila. Nasabihin natin sa kanila, lahat ng mga nanood, lahat ng kasalanan, pag tinatawag mo si Jesus, pinatawad ka na. Pastor, ano magagawa ko kung araw-araw ko nagkakasala? Magkukumpisal ba ako lagi araw-araw sa pare? O sa Panginoon, magkukumpisal ba ako? Hindi mo na kailangan magkumpisal. Amen? Kapag ikaw'y nagkakasala, ang sasabihin ko lang, salamat, ako'y pinatawad na. Tayo mga nanampalataya, we are living it here on earth because we are forgiven. Ang mga hindi mananampalataya, papatawarin pa lang sila ng Panginoon. Kapag tinanggap na si Jesus, tinatawag na ang kanilang mga kasalanan. Dahil ang dugo ni Jesus, siya naglilinis sa kanilang mga kasalanan. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ang ganda ng verse na yan, kung pala-apply to our eyes, light in the darkness, He is gracious, full of compassion, maabagin, maawain. Dahil nandiyan naman si Jesus sa atin, and righteous. Amen? Ayaw niya na ang kapwa mo ay lulukuhin mo. Amen? Amen po ba? Hallelujah. A good man deals graciously and grace. Ang mga tinuwid na ng Panginoon ay mahabagin at nagpapakutang.
Hindi nangungutang, nagpapautang. Pero hindi nakasulat dyan na kung may interest. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Ano po ibig sabihin niya? Mayroon siyang wisdom paano niya gawin ang kanyang mga ginagawa araw-araw. Amen? Ginagawa niya linis ng plato, ginagawa niya laba, ginagawa niya follow-up, ginagawa niya share the good news, nabibigay sa mahihirap, nagluluto ng pagkain, binibigay sa mga walang pagkain, guided. Amen po ba? Ang buhay mo ba ay guided? O as the Spirit leads? What is guided? Ay guided, yun yung lead ka ng Holy Spirit. Tayo ay lead na ng Holy Spirit. Paalala sa atin ng Holy Spirit, o anak, linggo kayo, sumapa ka. Maga kang gumising, huwag ka magpuyat. Pinaiisip sa atin yan. Kaya yun ang dapat natin sundin kung ano yung pinaiisip. Kasi, tulad na sinasabi ko, hindi lahat ng tao binibigyan ng pera. Amen? Kahit nandoon ka sa Cubao, lagi na mamili mo, sino bibigyan mo? Kung sino lang yung pinaiisip sa'yo along the way at kinukumpi ka ng Panginoon. Tama? O na, bigyan mo yan. Bigyan mo lang piso yan. O, 50 pesos. Dinidiktahan ka ng Panginoon kung magkano bigay mo. Amen? Minsan may 5 piso, minsan may 10 piso, mayroon naman talagang pagkakataon, 50 pesos ang pinabibigay. Ilun sa kanila. Depende. He will guide his affairs with discretion. Holy Spirit yan. Surely, He will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. Why is it that you will become an everlasting remembrance? Because of Jesus. Amen? Hindi tayo gumagawa sa mundo ito para pagdating ng araw, alalahanin tayo tulad ni Jose Rizal. Hanggang si Jose Rizal, inaalala pa natin taon-taon kaya sa December 30, mayroong Rizal's Day. No, amen. Ang buhay natin ay magiging everlasting remembrance lamang dahil sa Panginoon. Hindi natin tinataas ang ating sarili. Okay, tuloy. His heart speaks trust in the Lord. His heart speaks trust in the Lord. He will not be afraid of evil tidings. Mayroong mga dumarating sa isipan mo, hindi ka natatakot. His heart is steadfast. Amen? His heart steadfast speaks trusting in the Lord. Amen? He will not be afraid of evil tidings. Ay yung mga masamang balita na dumarating, hindi ka na natatakot. Bakit ka natatakot? Kung ang Panginoon mo ay ang Diyos mismo. Amen po ba? Yung doon po sa Muslim countries, sa Nigeria, pinapatay nila ang maraming Kristiyano, pinupugutan ng ulo, kailan lang. Alam niyo po, mabuti talaga ang Panginoon. Dahil ang malaking bansa ng Amerika, naawak doon sa mga Kristiyanong pinagpapatay ng mga ISIS. Anong ginawa ng presidente ng Amerika? Binumba yung mga malulupit ng mga ISIS, ng mga Muslim na pumamatay ng mga Kristiyano. Bagamat nakaganti ang mga Kristiyano na namatay. Amen? Kahit paano mayroon tayong narinig ng pag-asa na sa buong mundo mayroong nagpuprotekta sa mga Kristiyano. Amen? Sa bansa natin, mabuti wala pa tayong persecution na dinaanan na papatayin tayo dahil sa pananampalataya natin. Papalad tayo. Kaya sabi nito, every day, every Sunday, nangangaral tayo, wala akong takot na may pumapatay sa akin. Amen? Blessing yun. Amen? Nung araw, nagsimula ang pangangaral ng pananampalataya kay Jesus, maraming kumukontra, maraming ayaw. Pero ngayon, malaya na tayo. Ito'y nang dahil sa tulong ng Panginoon sa atin. His heart speaks, trusting in the Lord. Napakaganda po ng verse na yan. He will not be afraid of evil tidings. Evil tidings, ito yung mga balita. Ito yung sariling dumarating sa ating kaisipan na ano na kaya, pag matanda na ako, ano na kaya mangyayari sa akin, may pera na kaya ako, may kayo tutulong sa akin. Hindi ka na natakot doon. Amen? Hindi ka na natakot na paano kaya ako magkasakit
sakit ako, ano yung gagawin ko, kukuha na kaya ako ng insurance, para pag may matanda na mayroon mong insurance, ay matakot. Pero sabi niya, hindi ka na dapat matakot. If God is for you, who can be against you? Amen? His heart is big, trusting in the Lord. Ano bang trusting in the Lord? Lord, ikaw na pong bahala sa church. Ikaw na pong bahala sa pamilya mo. Ikaw na pong bahala sa kapirahan ko. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Amen? Kausapin mo siya. Amen po ba? Mayroon po ako isang testimony. Kung kami naroon pa sa church ni Tatay sa kabila. Pasko. Ay marami din bata doon. 50 bata. Sabi ko, Lord, Pasko, bibili ko sila ng sinilas at pagupit ko sila. Wala naman akong pera. Lord, bigyan mo ko ng pera. Sumakay ko ng bus, papuntang Fairview. Nakapikit ako gano'n. Antok na antok ako. Pag pikit ko ng paggising ko sa bus, aircon bus, napakalamig. Parang may umalis. Sa tao umalis. Parang alinong umalis. At pagtingin ko doon sa pinagdaanan niya, mayroon sobre 15,000 pesos. At alam niyo po ba, binili ko ng sirika sa mga bata, pinakain ko ang mga bata, tuwa sila. Ibig sabihin, binigay sa akin ng Diyos, doon sa kaisipan ko. Amen? Nung nakarang, bago tayo mag-Christmas, Lord, bibigyan namin ng 3 kilong bigas ang mga bata, ang mga membro, at sa isip ko, 23,000 ang gagastusin ko. Sabi ni Tita Beth, sagot na ng anak ko yung 2 kilo, kaya naging 5 kilo. Amen? Yung pagkain natin, almost that is 20,000. Alam niyo po, nakahiga ako gano'n, pumasok sa isip ko. After 1 hour, doon sa cellphone ko, dumarating 20,000. Hindi pa ako nag-pray noon. Naisip ko lang, para sa ating church. Ibig sabihin, nababasa ni Lord yung utak natin. Amen? Amen ba? Iniisip mo pala, bibigay na sa'yo. Bakit? Hindi naman para sa'yo. Para sa kabutihan ng kapwa mo eh. Amen mo ba? Hindi natin ginagawa yan para tayo maging bida, maging magaling. Si Jesus talaga ang bida. Nagagawa natin yan dahil pinagbulan ng ating pera ay si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? That is why ang ating puso ay fixed. Kaya tayo nagtitiwala sa Panginoon dahil mayroong resulta. Paano ka magtitiwala sa Diyos na sinasabi mo kung wala namang resulta? Amen? Sa mga viewers, mayroong result ang pagtitiwala sa Panginoon. Jesus is alive. Jesus is alive forever. Pinagaling ka ng Panginoon kung ikaw ay may sakit, karamdaman. Amen? Paniwalaan mo na. By His stripes, by His wounds, 2,000 years ago, you are already healed. Okay, tumingin lahat dito. Sa mga walang may sakit, lagi isip natin, oh pera, oh pera, oh pera. Alam mo ba, 2,000 taon na nakaraan, kung pinagaling ka rin ng pagkasakit, karamdaman, 2,000 taon na rin ang nakaraan, pinagyaman ka. Amen? Kasi sa spirit natin, yung spirit natin, magaling na, yung spirit natin, mayaman na. Para maging personal na lumabas sa bulsa natin o sa wallet natin, yung financial, sabihin natin sa ating bibig. Tulad ng sinabi ko, hindi ko man sinasabi, pero nalabas. Kasi lahat ng mga blessing na yan, galing sa langit yan. Mayroong nagre-release yan. Amen? Ang pumipirma yan, pinipirmahan yan na yung salita. Pinaniniwalaan mo, number 1, believing that God will approve the finances at sinasalita mo. Amen po ba? Hindi na kayo mahirap. Araw-araw, panawalaan mo, dumarating ang ulan, biyaya at pagpapalang Panginoon, araw-araw, buwan-buwan sa iyong buhay. Pag tuloy-tuloy ang pagpapala natin, 2 to 3 years from now,
mayroon na tayong lupa at matayuan ng simbahan. Palagpagan natin si Jesus. Amen? Ayaw kung ako lang maniniwala. Kailangan din sama-sama tayo naniniwala na yan ang mangyayari. Amen po ba? His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Amen? Kung mayroon man tayong kaaway, ang pinag-aaway-aaway, ang dahilan mastermind ng pag-aaway natin, demonyo pa rin. ang anak sa magulang, minsan pamilya na pero pinag-aaway-aaway ng demonyo yan eh. Pero ang akala nila ang mastermind, si tatay, si nanay. Ang mastermind, kung mayroong pag-aaway, ay demonyo pa rin. Tandaan niyo po yan. Amen? Until he sees his desire upon his enemies. Ang desire natin sa ating mga, kung mayroon na tayo nakaramdam ng sama ng loob, ay walang iba. Pag-ibig. Hindi tayo naghahangad ng masama sa ating mga kapwa. Dahil sabi naman, pagmahalan tayo. Amen? He has this verse. He has dispersed abroad. Ano ba dispersed abroad? Ikinakalat niya ang mga pagpapala sa mga bansa. He has given to the poor. Yung nakarang bago magpasko, sabi ko sa mga anak ko, hindi na ako padala ng pera. Kung pamasko, si marami ng pera dali mo. Tuwag-tuwag mo anak ko. Pero may nagpadala. Nagulat ako, $100. Kasi hindi niya alam na may pera na ako. Yung sister-in-law ko, Kuya, mayroon akong padala sa'yo. Sabi ko na lang, thank you. Pero, tanggapin pa rin natin. Amen? Amen ba? Kung may nagbigay sa iyo, tanggapin niyo pa rin. Si Tita Meg, binigyan ako ng, ano ba yan, binibigay mo sa akin? Pamigay mo lang sa iyo, bigay mo sa ito, tanggapin mo. O, nahiya naman ako, kailan ang tanggapin, binigay sa akin eh. Kasi sanay ako hindi tumatanggap ng bigay. Gusto ko ako magbigay. O ito, bigay ni Marvick. Amen? May mga bigay, tanggapin natin. Kasi yung daloy ng blessing, dumadaloy yan pag mayroon. Tinanggap mo yung bibigay. Hallelujah. Minsan ang ating mga blessing, Brother James, maliit lang muna yan. Pagdating ng araw, malaki na yan. Amen? Binigyan ko sila ng kunting mga blessing. Pero sabi ko next year, malaki na yan. Kasi sa next year, kung 40 kilos, ay 40 katao na bigyan natin. Baka 100 katao na ang bibigyan natin ng bigas next year. Palakpakan natin si Jesus. At saka maaaring mayroon kang mga cash na yan, cash. Siyempre gusto ng tao cash, Pasko eh. Amen? Kasi maraming mga churches, gano'n na rin sa sobrang daming pagpapala sa church nila, namimigay na sila ng pera sa kanilang mga membro. Lalo na yung mga membro walang-wala. Tayo, next year, gagawin natin yan. Dahil yan ay udyok ng Santong Espiritu sa puso natin. Amen? O sabi niya, kakalat sa ibang mga bansa. At siya'y namimigay sa mahihirap. Tayo yun na mayroong takot sa Diyos. Sabi niya, His word will be exalted with honor. Second translation, His word will be exalted with unity. Ano ba yung word? Pag binasa niyo pa yung talata na yun, His word will be exalted. Authority. Yung authority natin spiritually para lawakin ng Panginoon. Marami tayong taong maaabot. Amen? Sa mga sa likod, mayroon tayong sa Baguio, sa January, kung walang pera, sabihin nyo lang, ang kailangan lang kung sasama kayo doon sa Baguio, 3,500. Kung walang pera, sabihin nyo lang. Kasi gusto namin na lumago kayo sa inyong pananampalataya. Matikman nyo ang mga natikman namin. Noong araw, under
Doon ako under the law church. I never go to Boracay. Hindi ako nakarating sa El Nido. Hindi nga ako nakarating sa Makati. Doon lang kami puro trabaho sa church, sa ministry. Pumunta ako sa Makati. Ganito na pala kaunad ng Makati. Nakapokus lang kami doon sa pagkatrabaho, paglilingkod sa ministeryo ng pinanggalingan namin. Nung lumaki yung ministeryo, bye-bye. Hindi ka na pwede rito. Sorry na lang sa pinanggalingan ko. Pero ayaw yung kakapalit. Yung Diyos ko hindi na kakapalit. The Lord, my Lord, bless me indeed. And He will enlarge my territory. At hindi lang ako, tayong lahat. Palalaki ni Lord, palalawakin ni Lord ang ating network. Amen? Kaya sa Burma, magbibigay tayo doon sa mahihirap sa Burma. Itong January, sabi ko, January 3 siguro. Yung pastor sa Burma, may inaalagaan sa mahihirap ng mga refugees. Magiging walang bahay dahil may gira doon. Sabi niya, hindi man siya nagparinig, hindi man siya nanghingi. Sabi ko, magbibigay ako pambili ng bigas sa mga alaga mo dyan sa Burma. Pero mo, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Palalawakin niya yung ating network. Okay? His word, authority. Palalawakin niya yung ating authority. Tuloy natin. The Lord's blessing is complete. O Israel, trust in the Lord. He is your help and your shield. Ang verse na ito para sa bansang Israel. Okay? Sabi ng isang mga ngaral, kapag verse na yan, para lang yan dyan, hindi mo pwedeng kunin yan at bigyan ng paliwanag ng galing sa'yo. Hindi ako ang doon. Amen? Kung ang talata na ito ay para sa Israel, nung tinanggap ko si Jesus, na siyang butcher, nanampalataya kay Jesus, yung talata na yan, para sa akin din. Dahil ako'y nanampalataya kay Jesus. Ang tawag na sa atin, Christian, ang Bible natin, ay para sa mga Christian kay Jesus. Amen? Bakit ko babakuran ang talata na yan na hindi ko pwedeng i-claim sa sarili ko dahil nakasulat dyan para lang sa mga taga-Israel? Ganon din yung mga verse ng pagpapala. Babakuran mo sa context lang, dyan lang sa context. Hindi mo pwedeng bigyan ng kapahayagan. I disagree. Amen? Sa ating pag-aaral, mayroon tayong konteksto. Mayroon din tayo tinatawag na kung ano yung context, i-apply din natin kung ito'y para sa mga Kristiyano. Amen? Hindi natin binapakuran ang konteksto na yan kung yan ang ay para sa mga Kristiyano bilang mga believer. Sabi niya, O Israel, trust in the Lord. Dahil siya lang ang makakatulong sa iyo at siya lang ang iyong panangga. Amen? He is their help and their shield. Protection. Amen? Pag nagpagyera ka, mayroon kang panangga. Amen? Ang buhay natin sa mundo nito, may panangga tayo, hindi man natin nakikita. Amen? Kung tayo nandun sa kabila ng Maribig, naglalaro kami ni Pastor Marlito ng badminton. Sabi ng isa, dito na kayo maghanap ng masambahan nyo. Doon pala sa kay Maribig, parang ayaw na sa atin yung gamitin yung lugar kasi wala tayong pambayad, maaaring sa'yo. Pero, alam ng Diyos, yung ginagawa natin ay tama. Bakit kami nag-isip na dito na lang sa Pentecost na hindi man namin alam na mayroong pinapalisan pala kami doon? Nakuha niyo po? Kaya kung sa bahay na inupahan nyo, dyan lang kayo as long na wala nagpapalis sa inyo, sa trabaho nyo, as long na masaya kayo. Kasi ang Diyos gumagawa siya ng paraan para kapapapalis doon sa lugar kapag tapos na yung lugar mo doon. Amen? Pinapunta tayo kay Maribig sa kanyang resort, dinala tayo doon, mali, hindi narating ni na James yung lugar na yun. Pwede tayo matulog. Tapos dinala tayo dito. Amen? Ang mga Israelita, dinala doon, simula sa disyerto sa Egypt, kinakain nila sibuyas, bawang.
Yun ang pagkain nila. Dinadala sila dahan-dahan tungo sa promised land. But the requirement is believing the Creator, the God of Abraham, the God of Moses. Amen? Dumaan sila sa paghihirap, nagtatrabaho sila walang sahod. Amen? Nung umalis sila sa Egypt, nakarating sila sa promised land, ang dami na nilang kayamanan. Sila'y may dala-dalang ginto. At yung mga matatanda, ang lalakas, walang sakit, walang karamdaman. Bakit? Ang Diyos ay kasama nila. Ganon din sa atin. Ngayon, we travel from one place to another, umuupa tayo ng umuupa, kahit doon sa ating GIN, gumagamit tayo ng afterwards disco, na sa araw, simbahan, pagdating, sayawan, disco, inuman, dinala tayo from one place to another, to the promised land. Amen? Tanggapin niyo yung kalagayan niyo ngayon. Kung mahirap, pagsagala. Pero huwag mong ipaagaw ang pananampalataya na diyan ang kayamanan mo. Tuloy-tuloy lang. Pagdating na araw, laro na kayo sa promised land. Sarili niyo ng tahanan, hindi na kayo mangungupahan, sarili ng negosyo, ang mga anak niyo, ang yayaman na, mangyayari po yan. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. O house of Aaron, trust in the Lord. Ikaw, bahay ni Aaron, magtiwala kayo sa Panginoon. Siya lang ang makakatulong sa inyo at siya lang ang mag-iingat sa inyo. You who fear the Lord, trust in the Lord. Sa inyong mga may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Panginoon. Dahil He is their help and their shield. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Ito, para sa atin. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Sabi niya, do not despise of small beginning. Amen? Kung ako'y magtitinda ng bigas, maliit lang, palalaki ni Lord yan. Amen? Kung mayroon kang nagtitinda ng mga office supply, maliit lang, palalaki ni Lord yan. Yung gulayan ni tatay, palalaki ni Lord yan, kahit hindi na ito ng mamahalaki. Yung resort mo, maliit lang, palalaki ni Lord yan. So yan, si brother, nagmamaniho o nag-aayos doon sa company ni Madam. Simula lang yan, sa gano'n na yan, dating araw. Amen? Bigyan ka ni Lord ng sarili mo. Amen? Karoon ka ng marami sasakyan. O yan si Uno, anong nangyari sa buhay mo? Pagdating ng araw, o hindi mo pa alam. Diba? Huwag mong galitin si Mama. Love mo si Mama, magaling na si Mama. O, lagi ko tinatanong, kumusta Mama mo? Magaling na, Pastor. Bless the Lord. Amen? Si Papa, kumusta? Malakas pa. Amen. Okay. Tuloy natin. May the Lord give you increase more and more. Yan ha. Walang sinabing decrease. Increase. 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 Kung ang kita mo ay 500 na day, dadagdagan ni Lord yan. Kung ang kita mo 1,000, gagawin ni Lord yan araw-araw 5,000. Increase eh. Walang decrease. May the Lord give you increase more and more. God bless you more. God bless you more. God bless you more. Yes, God bless you more. Itindahan mo. God bless you more. God bless you more. Amen? Hallelujah. Amen ba? Amen. Hindi lang yan. You and your children. You and your family. Kasama yung pamilya. Amen? Hallelujah. May you be blessed by the Lord who made the heavens and the earth. Hallelujah. Amen. Ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi siya gumagawa. Ang Panginoon hindi siya gumagawa ng ginagawa niya. Kung ano yung naisip niya, sinasalita niya at nangyari. Hindi siya gumagamit na to see is to believe. Amen. Sa pamagitan ng Spirit, nangyari, sinasalita niya. At yun ang gusto ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon kung ano yung gusto natin.
Amen? Salitain natin. You're blessed. Sabi mo, I am blessed. May you be blessed by the Lord who made the heaven and the earth. Dito po ako magtatapos. The heaven, even the heavens, nakikita ka sa taas. Sabi lang, heaven daw, hindi nakikita. Basta po nakikita sa taas, heaven na roon. Amen? Are the Lord's. Ang kalangitan ay sa Panginoon. But the earth, He has given to the children of men, to the man. Ibinigay sa atin. Amen? Ano man ang hingin natin, paniwalaan na natin at tinatanggap na natin. Kung ano man ang hinihingi ko sa Panginoon na ibigay sa inyo, paniwalaan ko na ibinigay ng Diyos sa inyo. Paniniwalaan ko na pinagyaman na kayo ng Panginoon. Pinasagana na kayo ng Panginoon. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Dahil sa kanyang tinapos na gawa. It is finished. It is time. Amen? Pag binipreach natin ang gospel from Old Testament to the New Covenant, kailangan dadaanan natin yung tinapos na gawa ni Jesus. Without the finished works of Jesus, yung mensahe natin na pakinggan ay baliwala. Nakuha niyo po, laging ang bida, yung cross. Pinifilter ng cross, ng Kalbaryo, ang lahat ng ating mga pinag-aralan. Amen po ba? Ang ibig sabihin po dyan, ang mundong ito ibinigay sa atin. Sa lugar na ito, kayo mga taga rito, amen, kayo yung spiritual authority dyan. Dinideklara nyo, sabihin nyo ang magagandang bagay sa mga kapitbahay nyo. Huwag tayo magsalita ng negative na mga bagay sa mga kapitbahay natin. Kung sila yung minamaratis tayo, huwag na natin silang patulan. Kasi tulad niya sabi ni Jesus, hindi nila alam ang katotohanan. Ang alam lang natin, mahalin natin sila. Kayo may mga pagkain sa New Year, kayo may kapitbahay, bigyan nyo. Amen? Padawak natin sa kanila ang kabutihan ng Diyos. The earth has given to the children of men. The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. Ang mga namatay na, hindi sila pwede magpuri sa Panginoon. Pero tayong mga buhay, kung nagpapakanta dito yung mga musician natin, sumayaw tayo, kumanta tayo, kaya mayroong lyrics, sumabay tayo. Amen, huwag mahiya, kasi church ito eh. Amen po ba? Nagpadala ang Diyos ng mga musician para ilid tayong awitan sa bahay ng Panginoon. Kasi sabi niya, ang mga patay ay hindi na sila makapagpuri sa Diyos. Tayo mga buhay ang magpuri sa Panginoon. Amen po ba? The reason why we are alive is for us to praise the Lord. Lord, we worship you. We love you. We honor you. Sa ating pagtulog, salamat po Panginoon sa pag-isip sa umaga. Salamat Panginoon. Pinupuri kita Panginoon. Sinasamba kita. Mahirap sabihin. Kasi minsan ito at nagkakontra yan eh. Minsan paano ka makapagpuri sa Panginoon kung iniisip mo ay mga problema. Pero tandaan niyo ha, ano mang problema na pwedeng dumaan sa buhay niyo, isipin niyo si Jesus. Amen? Dahil si Pedro tumawid, lumakad sa dagat. Dahil sabi ng Panginoon, halika, tinignan niya si Jesus. Pero tinignan niya yung problema, lumubog siya. Huwag niyong titigan yung problema. Amen? Sabi ko nga, hindi totoo yung problema. Totoo. Masabi mo hindi totoo kasi wala ka dyan. Totoo na hindi totoo ang problema. Kasi nasubukan ko na yan. Mawawala din yan. Actually, minsan ang problema na yan, hindi naman si Lord ang gumawa. Hindi rin ang demonyo ang gumawa. Ang gumawa, ikaw mismo. Amen? Ikaw mismo ang gumawa. Amen? Kasi nananahan kasi magagawa. Hindi ka nananahan sa ginawa ng Panginoon. For example lang, wala kang pera. Wala akong pinatatamaan dito. Example lang. Pwede kang mag-pray, Lord, wala po akong pera. Sino mo pang pili ko na pera? Pwede. Pero kung nag-iisip ka
Sa isip mo, kung sino uutangan mo, hindi na kay Lord yan. Sarili mo na yan. Amen po ba? Sino kayo nalupitan ko? Sabi ko, bago pa man kalumapit sa tao, kausapin mo muna si Lord. Amen? Kasi, sample lang yun doon sa ating mga kasama dito. Pinamit ako, utang ng malaki, hindi naman niya pinayaran. Tapos sabi niya, grace mo siya. Tapos galit pa sa akin. Ikaw na nga nagtumulong sa kanya na tumirap doon sa iba, pero hindi niya tinupad yung pangako niya. Tapos nagagalit pa pag siningil ang inutangan niya. Yung namang inutangan niya, ako naman ang sinisingil. Kaya masabi ko, pag ganyang malalaking utang, pag-pray nyo maigit. Kasi yung mga mahirap pag nakalulong ka sa malaking utang, kahit sa mga credit card, kukulitin ka niyan. Pipilitin ka magbayad kahit wala kang pambayad. Biro mo, iisipin mo, yung naniningil sa iyo, wala kang pambayad. Di ba, tinutorment ka? Di ba, problema yan? Pero, ang payo ko, tumawag ka sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Pero pag tinulungan ka, huwag mo na pong ulitin na gano'ng pangyayari. Okay lang kung mayroong pambayad. Tama? Madaling salita. Kasi minsan, inisip mo mayroon ka ng malapitan pag nakapambayad. Pero pagdating yung actual na, lumapit ka nga doon sa iniisip mong malapitan, hindi naman pala. Kaya ka ngayon nag-worry, na-stress, at minsan yun ang dahilan kung bakit ka tumanda. Kung minsan nagkakaroon ka sakit karamdaman sa stress. Ang ulcer, galing na pala sa stress. Sa stress. Lahat ng sakit galing sa pag-aalala. Kasi yung pag-brain natin, umaasa sa sarili niyang kaisipan, doon siya nagkakaroon ng chemical reaction. Chemical reaction. Pero kapag ang brain natin, Lord, kung ano kung bahala, hindi siya nag-worry, naghihintay ka na lang. At yun ang gusto ng Panginoon. Trust in the Lord. Amen? Another verse, dito na ako magtatapos. But we will bless the Lord from this time forth and forever. Praise the Lord. Tayo sa nila magsabi, praise the Lord. Ito mga patatanda na sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen? Tayo ba'y manalangin. Lord, maraming salamat sa pagkakatang mensahe na pinagkal mo sa amin. Lord, abutin mo lahat ng mga nangailangan sa iyo. Alam ko, maraming nanonood, magpakilala ka sa kanila. Padaluin mo ang kagalingan, padaluin mo ang financial supply, breakthrough, healing, miracles, signs, wonders, and miracles, supernatural blessings to the one who are listening this message of God. Bless them, O God. Show to them that you are alive. Dumidinig ng panalangin. No condemnation, Lord, sa mga pagkakamali namin. Pagkus, Panginoon, buhay ka, mapapangyarihan ka. Duminig ka sa aming panalangin sa lugar nito. Right now, Lord, I pray sa lahat ng narito. Pasaganahin mo, paundarin mo ang mga buhay, ang mga buhay, ang mga negosyo. Alisin mo ang pag-alala, alisin mo ang kawalan. Salamat po, Panginoon, sa answered prayer in Jesus' name. Amen. 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 Stop.